Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tuturuan ko kayo kung paano umintindi ng English sentence po. Okay? Kasi marami pong nagtatanong dyan, paano ba umintindi ng English sentence? Unang-una po na kailangan yung isaisip ay kung hanggang saan yung inyong English sentence. Kalimitan po kasi, kung mapapansin nyo, katulad ng paragraph, napakaraming sentence po noon. Dapat malaman nyo po muna yung bawat English sentence na meron doon sa ating paragraph. Katulad po nito, marami pong mga salita. Diba? Paano nyo malalaman na kung ilang English sentence ang meron dito? Malalaman po natin yan sa pamagitan ng punctuation marks. Ibig sabihin ng punctuation marks, yan yung mga marka na nagsasabi na ito yung duluhan ng inyong sentence. Okay, ito yung bawat duluhan ng inyong English sentence kung magkakasama yung inyong English sentence. Katulad po nito, money will never give you eternal life. Ang pera ay hindi magbibigay sa inyo ng walang hanggang buhay. At kung mapapansin nyo, yung punctuation marks natin dito na sinasabi ko, yung mga pangmarka na ibig sabihin nasa dulo na yun yung duluhan ng inyong English sentence ay ito. Pag nakakita kayo ng tuldok o period, yan. O tandang pananong, itong question mark. O kaya exclamation point. Pag nakakita kayo ng alinman dyan sa tatlong markang yan, ibig sabihin, yun na yung dulo ng inyong English sentence. At kung mapapansin nyo dito, sa kasasabi ko pa lang, pagkatapos ng life, ayun, yung tuldok. So, ang ibig sabihin, yung sentence natin ay simula money hanggang life. Hanggang dyan lang. Tapos kung mapapansin nyo, may sumunod na salita. Fame will never give you eternal life. So kung mapapansin nyo, meron na namang isang sentence. Kasi nakakita na naman kayo ng isa pang punctuation mark na period. So dalawang sentence pa lang meron. Diba? Tapos naglagay pa ako, only Jesus Christ will give you eternal life. Diba? Ang ating Panginoong Hesukristo lang ang makakapagbigay ng walang hanggang buhay. So, tatlo na sentence pala meron tayo. Diba? Dito sa kababasa ko pa lang. So, yun ang una nyong isaisip, punctuation mark, para nabibilang nyo kung ilang sentence meron. Okay? Ngayon, yung susunod nyong isa sa isip, pag nakita nyo na yung kabuuan ng English sentence natin ay kung alin ba doon yung tinatawag na subject o yung pinag-uusapan o yung tagagawa ng aksyon na pinag-uusapan natin. Kalimitan po ang subject o yung pinag-uusapan ay nakaposisyon sa kaliwa. Okay? At ipakita ko sa inyo. He will never give you eternal life. Kung mapapansin nyo, sinabi ko kaliwa yung subject natin, nasa kaliwa. At yan ay laging nasa unahan. At ito po yun, yung money, yung pera. So, ibig sabihin, itong pera na ito, yan yung ating pinag-uusapan. So, alam nyo na ang subject. So, nagkakaroon na kayo ng ideya na ang pinag-uusapan pala natin ay patungkol sa pera. Pero kung hindi patungkol dito sa unang sentence ang inyong tinutukoy, patungkol dito sa pangalawa, edi itong fame. Okay? Kung hindi man itong pangatlo, itong Jesus Christ. Kasi, meron po tayong tinatawag na adjective naman, na yung adjective ay ito po yung tumutulong para mas mailarawan pa yung ating pinag-uusapan. Kaya dapat alam nyo rin po yung paggamit ng adjective. Kailangan nyo rin pag-aralan. At ito po yun yung only. So, tandaan nyo, ang adjective pwede pong nasa unahan ng ating pinag-uusapan. Okay? So, only Jesus Christ. Si Panginoong Hesukristo lang. Yung lang doon, o lamang, yun yung only. Inilalarawan niya yung ating pinag-uusapan. Yung binibigyan natin ng limitasyon na siya lang ang makakapagbigay ng walang hanggang buhay. Okay? Yun po. So, itong only Jesus Christ, yan yung ating subject
sa pangatlong sentence. Sa pangalawa, itong fame. Sa pinakauna, money. Okay? Ngayon, na alam nyo na yung ating pinag-uusapan, ano ba yung pwede natin pag-usapan? Pwede pong tao, katulad kanina. Di ba? O bagay. Pag tao, yan, halimbawa, Mario. Pag hayop, pwedeng aso. Pag tree, yan, yung bagay na may buhay. O pwedeng bagay na walang buhay, computer. O kaya pwedeng pangyayari, ideya. Pwede po natin pag-usapan yung basta pwede pag-usapan, subject po yung tawag doon. At dapat, ang posisyon niya ay nasa kaliwa. Okay? Ngayon po, pwede po tayong gumawa ng pinag-uusapan na binubuo ng isang salita lamang. Katulad po nitong kabibigay ko lang, Mario, dog, tree, computer. Di ba? Isang salita lang yan. At pwede rin dalawa. Katulad po nito, blue table, asul na mesa. O yung kapapakita ko lang kanina, ito, only Jesus Christ. Dalawa yan. Dalawang salita. Pero sila ay pinag-uusapan. Okay? Na yung only, yung isang salita, tinutulungan niya lang ilarawan yung ating pinag-uusapan. Katulad po nito, blue table. Yung blue, yung asul, tinutulungan niya lang ilarawan yung ating pinag-uusapan na mesa na kulay asul nga. Okay? Ngayon, pwede rin po tayo gumamit ng tinatawag na infinitive to para makapaggawa ng pinag-uusapan. Katulad nito, to cook. Ang ibig sabihin po ng to cook ay ang pagluluto. Na nagawa ko po itong ganitong klaseng subject ko pinag-uusapan sa pamagitan ng infinitive to na dapat nyo rin pag-aralan. I-N, F-I, N-I, T-I, victory, E. Okay? Yung V ay victory ha, tapos E. Infinitive, tapos T-O. Okay? Infinitive to. Kailangan nyo pag-aralan yon. Kasi pwede rin po natin yung gawing pinag-usapan. Kaya ito, tukok, ang pagluluto. O kaya, Geran, pwede nyo rin gawing pinag-usapan. G-E-R-U-N-D. G-E-R-U-N-D. Pag-aralan nyo rin yon. Cooking, na ang ibig sabihin ay ang pagluluto. Okay? So, pwede natin pag-usapan natin yung mga gawain. O kaya, pwede rin natin pag-usapan yung tinatawag na noun clause na dapat pag-aralan nyo rin yan. At ito po yung aking halimbawa dyan. What I say. Kung ano ang aking sinasabi. So, para makagawa ka ng ganyang klaseng pinag-uusapan, noun clause po ang pag-aralan nyo. O noun phrase. Pag sinabi nating noun phrase, isa na po yung halimbawa dyan nitong blue table o only Jesus Christ. O itong your solution. Noun phrase po yan. Itong the earth. Noun phrase din po yan. So, yan po, ganyan pong klase yung mga bagay na pwede natin pag-usapan. Okay? Pwede rin pangyayari. Pwede rin yung ideya mo pag-uusapan natin. Okay? Basta, tatandaan nyo, lagi yan nasa kaliwa at lagi yan nakaposisyon sa unahan ng inyong sentence. Okay? Ngayon, hindi naman sa lahat ng panahon ay pinapangalanan natin yung ating pinag-uusapan katulad nitong Mario. Di ba pinangalanan natin? Pwede rin po yung ating pinag-uusapan ay hindi natin papangalanan. Magawa po natin yon na si Mario ay hindi natin papangalanan pero siya yung pag-uusapan natin, gagamit tayo ng pronoun. Na yung pronoun ay maaaring he, she, it, they, we, o you. Para kay Mario, ang gagamitin ko ay he. Kasi ang ibig sabihin ng he ay siya. Okay? Siya na ang tinuturo ko ay lalaki. Di ba si Mario ay lalaki? Kaya he. Pag babae, she. Pag si Mario, ginawa mong Maria, di siya ang gamitin nyo. So, dapat pag-aralan nyo rin itong pronoun. Na itong pronoun na ito, pwede nyo rin po yan pag-usapan. Kasi, si Mario ay hindi mo siya pinangalanan, itinuro mo lang. So, siya yung nag-substitute o siya yung pumalit kay Mario na salita. Pero siya rin yun, hindi mo lang pinangalanan. So, kailangan pag-aralan nyo rin yung pronoun.
So, yan ang paggawa ng subject o at position ng subject. Laging nasa kaliwa. Okay? Ngayon, ang idadagdag ko pa sa inyong impormasyon ay napaka-importante na. Hanggang saan lang ba yung subject? Hanggang saan lang ba? Paano natin malalaman na hanggang doon lang sa salitang iyon yung subject? Diyan na pumapatak itong tinatawag na predicate. Okay? Ito pong predicate, yan po yung impormasyon patungkol sa ating pinag-uusapan. Diyan mo ilalagay yung gusto mong sabihin patungkol doon sa ating pinag-uusapan. Okay? At meron pong senyales yan para malaman nyo na kayo pala ay nasa predicate na. O nandun na kayo sa kung saan ay ibibigay nyo na yung impormasyon nyo patungkol sa ating pinag-uusapan. At para malaman nyo yon, dapat alam nyo itong tinatawag na verb. Katulad ng sleep, jump, running. Kung mapapansin nyo. Pag sleep, yan yung aksyon na ginawa ng ating pinag-uusapan. O kaya itong jump, tumalon si Mario. Running, tumatakbo si Mario. So, itong verb, kailangan nyo pag-aralan. Kasi pag nalaman nyo, dapat magkaroon po kayo ng listahan ng mga verb. Para pag nakita nyo yung salitang iyon, tapos nakita nyo kabilang pala yun sa verb, di alam nyo na kayo ay nasa predicate na. Hindi po kayo nasa loob ng subject. Okay? Yan ko po kayo ng halimbawa. Mario jump. Si Mario ay tumalon. Tingnan nyo. Yung Mario, yan yung pinag-uusapan natin kasi nasa kaliwang posisyon. Diba? Tapos siya ay isang tao. Ngayon, nalaman ko na itong sumunod na salita ay predicate na pala. Kasi siya ay nakakabilang sa tinatawag na verb. Itong jump. O, kuha nyo na. Di ang ibig sabihin, yung inyong subject ay hanggang dito lang sa salitang Mario. Kasi itong jump ay isang verb na nagsisenyales na yan yung senyales na tayo ay nasa verb na. Nasa lugar na ng verb. Wala na tayo sa lugar ng subject o pinag-uusapan. Okay? At nakagawa na po agad tayo ng impormasyon. Mario jump. Si Mario ay tumalon. Diba? So hanggang dyan lang po yung sentence. Kasi kung mapapansin nyo, kaya hanggang dyan lang yung sentence kasi gawa nitong punctuation mark natin, no? Pagkatapos ng jump, tuldok na agad. Hanggang dyan lang yung sentence natin. So ganyan po ang pag-unawa ng English sentence. Dapat alam nyo yung subject and predicate at saka yung punctuation marks. Okay? Pag sinabi kong verb, may iba't ibang klase ng verb. Merong verb lang, meron ding tinatawag na linking verb. Itong linking verbs, lagi po yung ginagamit. Katulad ng is, are, was, were, am, and be. Katulad po nito, para masabi mo na si Mario ay malakas, kailangan mo ng linking verb. Katulad nito, Mario is strong. Si Mario ay malakas. Okay? Yung I dito, yan yung katumbas ng is. Parang itong is, ikinokonekta niya yung gusto mong sabihin doon sa ating pinag-uusapan at doon sa isa pang salita. Pero kung mapapansin nyo, ang linking verb nga ay isang uri ng verb, kaya siya ay nasa predicate. So dito sa Mario is strong, ang ating subject dito pinag-uusapan ay Mario. Pero pagdating sa is hanggang strong, predicate na po yan. Lahat sila predicate na. Okay? Yun po. Kaya, ang ibig ko lang sabihin, pag-aralan nyo ang iba't ibang uri ng verb para malaman nyo na agad kung saan mag-uumpisa yung predicate natin at kung saan nagtatapos yung subject natin. Kasi pag nakita nyong verb, predicate na agad yun. Kita nyo na agad kung hanggang saan lang yung pinag-uusapan. Katulad nito, what I say is true. Kung ano ang aking sinasabi ay totoo. Yung simula is hanggang true, yun po ay predicate. Kasi di ba yung is ay kasama sa tinatawag na linking verb o verb. Na yung verb ay kabilang sa predicate. So yung is true, predicate yun. Yung what I say, yan ay yung subject.
So, nakikita nyo na yung parte ng subject at parte ng predicate. So, nagkakaroon na kayo ng ideya. Okay? Kaya, kung may magtatanong dyan, paano ko malalaman yung ideya ng English sentence ko? Malalaman nyo yan pag nalaman nyo yung pinag-uusapan, tapos, malalaman nyo rin kung ano ba ang impormasyon sa pinag-usapan pag nalaman nyo yung parte ng predicate. Kaya tinuturo ko sa inyo ngayon. Okay? So, pag-aralan nyo itong verb, linking verbs. Okay? At pag-aralan nyo itong tenses of verbs. Ito namang tenses of verbs, ang ibig sabihin niyan, ito naman pong tenses of verbs, sinasabi niya kung kailan nangyari yung ating English sentence. Katulad po nito, Mario is strong. Ang ating verb dito ay is, di ba? Pag gumamit tayo ng is, ibig sabihin niyan, pang ngayon. Si Mario ay malakas ngayon. Pero pag ang ginamit nyo ay was, si Mario ay malakas noon. Yan po ang gamit ng tenses of verbs na dapat nyong matutunan din. Para nalalaman nyo kung kailan nangyari yung ating English sentence. Alam nyo na pinag-uusapan, alam nyo na kung saan matatagpuan yung impormasyon na may sinasabi sa ating pinag-uusapan, at alam nyo na rin kung kailan nangyari. Di ba? Yan po yung tenses of verbs. Ngayon, katulad po nitong kababasa ko lang, Mario is strong, si Mario ay malakas. Itong malakas, inilalarawan niya si Mario. Kapag ganyan po yung sitwasyon ng salita na tagalarawan noong ating pinag-uusapan, ang tawag po doon ay adjective na dapat nyo rin po pag-aralan kasi napakarami pong iba't ibang uri ng adjective. Okay? So ngayon, nabibigyan ko na kayo ng ideya na bawat salita sa English ay may kanya-kanyang gamit. At para malaman nyo po yun, dapat pag-aralan nyo yung tinatawag na parts of speech. Ito po pag-aralan nyo, itong noun, pronoun, adjective, interjection, adverb, conjunction, preposition, at verb. Pag-aralan nyo yan para malaman nyo kung paano gamitin ang bawat salita sa inyong English sentence. Okay? Okay. Ngayon po, malalaman nyo rin po sa verb yung tamang kombinasyon ng mga salita. Kasi po, pwede rin pong magkasama yung dalawang verb sa isang English sentence nyo. Katulad po nito, Mario is running. Yung running, verb po yun. Tapos yung linking verb natin, isa ring verb. Magkadikit sila. Na ang ibig sabihin, Mario is running, si Mario ay tumatakbo. Yung I, yan yung is. Yung running, yan yung tumatakbo. Okay? So, pag-aralan nyo po ang verb. Kasi yan po yung puso ng inyong English sentence. Diyan yung nalalaman. Yan po yung nagsisignal sa inyo na yan yung umpisa ng predicate. At yan din yung nagsasabi kung kailan nangyari yung English sentence nyo. Okay? At kung ano ba ang gustong ibigay na impormasyon. Naglalarawan ba o yung inyong subject siya yung gumawa ng aksyon. Katulad nito, Mario jump. Yung ating pinag-uusapan ang gumawa ng aksyon. Okay? So, pag-aralan nyo po ang verbs. Tapos po, dagdag ideya. Ang verb po, meron din siyang tagalarawan para sa kanya. At yung po ay tinatawag na adverb. Katulad nito, Mario sleeps quietly. Si Mario ay natutulog ng matahimik. Yung pagtulog niya ay matahimik. Yung salitang matahimik na naglalarawan sa pagtulog, yun po, ang tawag po sa quietly o matahimik ay adverb. So, dapat pag-aralan nyo rin yan. Kung gusto nyong ilarawan o bigyan ng impormasyon pa o dagdagan pa ng ideya yung inyong verb o aksyon na salita, kailangan nyong alam ang adverb. Okay? Kasi pag hindi nyo alam ang adverb, hindi nyo masasabi kung paano siya matulog. Ayun pala, tahimik pala siya matulog. Okay? So, pag-aralan nyo rin ang adverb. Yung po,
Paano naman natin malalaman yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita sa English? Yan po ay mapag-aaralan nyo gamit ang basic sentence pattern. Na itong basic sentence pattern, yan ang nga yung nagtuturo sa atin kung alin ang iuuna nyong salita sa inyong English sentence. At yung nga sinasabi dito ay subject muna, tapos verb, tapos complement. Kayo nang bahala kung anong klaseng complement. Yung complement, dapat pag-aralan nyo rin. Kasi maaaring yun ay object o adjective. Okay? O kaya subject predicate. Pwede rin po. So, itong basic sentence pattern, tinutulungan kayo na maiayos yung tamang posisyon ng inyong mga salita sa English sentence. At ito na nga, di ba kanina, nagawa naman natin, Mario jump. Yung Mario, yan yung subject. Yun, nasa unahan. Yung jump, yun yung verb na predicate natin. Oh, tinuturuan talaga tayo. Dito sa example ko na ito, subject, verb, object, ito yung halimbawa ko para dyan. Mario needs scissors. Itong scissors, ang tawag po dyan ay object. Na ang ibig sabihin, siya ay bagay. Bagay yan, di ba? Scissor. Pero hindi siya yung ating pinag-uusapan. Magkaiba. Magkaiba po yung object sa subject. Yun ang ibig sabihin ng object. Kaya dapat pag-aralan nyo rin itong salitang object. Okay? Sa English. Okay? So, yan po yung mga tips na kailangan nyo tandaan. Itong basic sentence pattern, kailangan nyo rin pong mapag-aralan. Tapos po, ang kailangan nyo rin pong isaisip, ano bang uri ng sentence yung inyong nababasa ngayon? Malalaman natin yan sa pamagitan ng types of sentences. Ito po, types of sentences. Na kung saan, sinasabi niyan kung anong klaseng sentence ba yung iyong nabasa. Meron po tayong 4 na pwedeng pagbasihan. Pag nagtatapos po sa question mark, ibig sabihin nagtatanong. Interrogative sentence. Pag tuldok lang, tapos hindi naman nag-uutos, declarative sentence. Nagbibigay lang sa iyo ng impormasyon, nagdedeklara lang ng impormasyon. Pero pag inuutusan ka, tuldok din. Pero malalaman mo naman yun. Kunwari, study well, mag-aral ka ng maayos. Okay? So, pag may nagpahayag naman ng bugso ng damdamin, exclamatory sentence yun. Makikita nyo yun sa pamagitan ng exclamation point sa dulo. So, nabibigyan po kayo ng ideya kung ano bang klaseng sentence yung inyong nabasa sa pamagitan ng types of sentences. Kaya dapat mapag-aralan nyo rin ito. Okay? At dagdag ideya po, ang types of sentences, may kanya-kanyang basic sentence pattern yan na dapat sundin. O yung tamang pagkasunsod ng mga salita. Katulad po dito sa interrogative sentence, nababago po yung pagkasunod-sunod ng mga salita. Yung subject po ay hindi na nasa unahan. Pumapangalawa na doon sa ating verb. At ipakita ko sa inyo, ito yun. Is she a student? Tingnan nyo yung is, yung verb natin nasa unahan na. Yung ating pinag-uusapan, itong she, pumangalawa lang. So, dapat alam nyo rin po yung basic sentence pattern para dito. Okay? Kung kayo po ay laging nanonood sa ating leksyon, maintindihan nyo yung sinasabi ko kasi naituro ko na rin po yan. Okay? So, tandaan nyo rin po itong types of sentences. Ngayon naman po, kailangan nyo po talaga gumamit ng English-Tagalog Dictionary kasi dyan po nyo makikita talaga kung paano gamitin ang isang salita. Kasi ang bawat salita po sa English Dictionary, may kanya-kanyang gamit yan. Hindi lang po isang gamit niya, may iba't ibang gamit yan. So, katulad ito, pag yung message ay nakalagay do sa English Dictionary nyo ay nakalagay ay noun, ito, noun, ibig sabihin, yung message na salita pwede natin pag-usapan. Halimbawa, my message is for you. Ang mensahe ko ay para sa iyo. Yung may hanggang message, yan yung subject natin. At kitang-kita nyo na yung message, ginawang pag-uusapan natin. At ang tawag po dyan ay noun. Ang gamit niya ay noun.
Kasi yung predicate natin ay ito, simula is hanggang you. Diba? Ngayon, tingnan natin, yung message, pag ang nakalagay ay verb, doon sa English-Tagalog natin, hindi natin siya gagawin pag-uusapan, kundi siya yung action na gagawin natin. Katulad po nito, I messaged you yesterday. Minensahe kita kahapon. Itong minensahe, yan yung ginawang action ko. So, itong minensahe o message, hindi na siya yung pinag-usapan. Siya na, ginamit na siya bilang verb o siya na yung pinakaunang salita sa ating predicate. Ganun po ang paggamit ng English-Tagalog Dictionary. Aalamin nyo yung gamit niya. Okay? At matutulungan kayo ng English-Tagalog Dictionary kasi mayroong mga halimbawa yon kung paano ginamit yung salita. Kung yung salita mo ay kung naka-noun ba, naka-verb, o naka-object noun. Okay? So, makikita nyo, dito pa lang, nabibigyan ko na kayo ng ideya na ang bawat salita ay may pwedeng gamitin sa iba't ibang pamamaraan. So, dito sa I messaged you yesterday, ang subject natin dito ay itong I. Itong kita. O ako. Kasi yung kita, pinagsamang ako at ikaw, di ba? So, ako. Itong I, ako, yan yung subject. Yung predicate natin ay itong message na kung saan ay ginamit natin bilang verb. Okay? Tapos pwede rin po yung message gawing object noun na dapat malaman nyo rin po yan. I sent you a message. Pinadalhan kita ng mensahe. So, yung mensahe, hindi siya yung pinag-uusapan, pero isa siyang noun. Tapos siya ay nasa predicate. Nasa lugar ng predicate. Okay? Ganun po gamitin ng object noun. So, meron pa akong gustong ibigay sa inyong dagdag ideya. Kailangan nyo rin pag-aralan itong preposition. Katulad nito, she is at home. Yung at, preposition po yan. Siya ay nasa bahay. Hindi nyo po masasabi yung salitang nasa kung hindi nyo alam ang preposition. Marami pong preposition kaya dapat nyong matandaan pati gamit nila. Okay? At saka, ito pa, yung conjunction. Para makapagdagdag po kayo ng ideya doon sa inyong English sentence. Kasi yung conjunction, halimbawa niyan ay and. Ito, she needs love and affection. Hindi nyo mailalagay yung affection hanggat wala kayong gagamiting conjunction. Kaya dapat pag-aralan nyo. Kaya ang ibig ko lang sabihin, pag-aralan nyo lahat ng parts of speech. Lalo-lalo na ang verb. Okay? Itong basic sentence pattern, tamang pagkasunod ng mga salita. Yung tenses of verbs para alam nyo kung kailan nangyari. Yung subject and predicate. Yung kanilang posisyon. Itong determiners na gumagamit tayo ng da, a, o a, o n, o kaya numero. Na hindi kayo hindi nyo may English yung salitang ang, o kaya nang, o kaya na, o yung isa, o kaya yung isang, nang hindi nyo alam ang determiners. Okay? Saka itong modal verbs, na katulad nitong can, will, shall, must, dapat alam nyo rin yan. Kasi itong modal verbs naman, tinutulungan yung ating verb na mabago yung kanyang ideya. Yung gusto mong iparating na ideya, binabago niya. Sa gusto mong ibigay na ideya, katulad nito, she will sing. Pag will sing, kakanta. Pag tinanggal mo yung will, yung modal verb na yan, kanta lang. Ganon ang mangyayari. So, yan po ay lahat ng mga ibinigay ko sa inyo ngayon na mga pag-aaralan, pag-aralan nyo na. Kasi, importante talaga. Kung gusto nyo gumaling sa English, yan, binibigay ko na sa inyo. Okay? So, ang payo ko na lang po sa inyo, ito na lang ang payo ko sa inyo. Ibinigay ko na sa inyo kung paano umintindi ng English sentence. Kung ano yung mga dapat pag-aralan at isa-isip. Kung kayo ay sa palagay nyo ay parang marami, tsagain nyo na. At gawing inspirasyon nyo yung inyong karir. Na ang isa-isip nyo, pag natapos nyo lahat yan, gaganda ang karir nyo. At marami pa kayong matutulungan tao. Okay po? Saka makikitandaan na po ha, itong types of sentences, punctuation marks, baka malimutan ko pa ha.
Basta tatandaan nyo, basta tiyaga-tiyaga lang, ha? At saka tiwala lang sa Diyos. Ha? Walang imposible sa Diyos, okay? So, guys, pansamantala, tinatapos ko na po yung ating leksyon. Thank you very much po talaga kay Sir Nat na laging nandyan at kay Ma'am Helen Tambongan from Bicol. Thank you very much po sa inyong dalawa. Maraming salamat po. At ganun din po sa iba pang sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel. Salamat po sa tiwala and good day po muli sa inyong lahat.